Really, are you asking for forgiveness, Azul? Wala kang ginawang mali sa akin. You deserve what you have right now. Lily father said in a soft tone. Walang bahid galit sa tono niya na labis kong ipinagtataka. I don't, Dad, deserve ko ba kung trinaydor kita? I betrayed you. Inagaw ko sa iyo ang asawa mo. Hiyang-hiya na pag-amin. Hindi ako makatingin ng diretsyo sa kanya dahil sa laki ng nagawa kong pagkakamali. Hindi ko na kailangang ikaila pa ito sa kanya. What's the use of lying? Kitang-kita niya ang lahat, mamabuti nang aminin ko sa kanya ang ginawa kong pang-aagaw sa kanyang asawa habang maaga pa, para alam ko kung saan ba ako dapat lumugar. No, son, you didn't eh. Umiling pa si Daddy sa sinabi ko. Natawa pa nga siya ng bahagya, ngunit tumigil din siya agad nang maramdaman niya ang pananakit ng kanyang tiyan. Don't think like that. You didn't betray me from the very start. He said while holding his tummy. Natigilan ako sa sinabi niya. Nagtataka ako sa sagot niya. Ano nang hindi? Hindi dahil ano? Nahulog ako sa malalim na pag-isip dahil dito. Pilit kong iniintindi ang sinabi niya dahil hindi ko magets. Ngunit natigil ako sa pag-isip nang marinig kong magmura si Daddy. Damn this fucking illness, bakit ako pa? Naiinis na bulalas niya. Sapu pa rin niya ang kanyang tiyan at mariing nakapikit. Damn it. Gusto ko pang mabuhay ng matagal. He said in gritted teeth. Daddy. Kaagad akong lumapit kay Daddy dahil sa pag-aalala. Gusto niyo po bang tawagin ko ang doktor ninyo? I asked worriedly. Ang sakit makita si Daddy na walang magawa at mahina. Ang laki ng hinulog ng katawan niya, sobra. Siyang pumayat dahil sa tube lahat galing ang kinakain niya noon bago siya nagising. Yung sigla na nakikita ko sa mga mata niya ay hindi ko na makita. Sana ako na lang ang nakakaramdam ng nararamdaman niya dahil nasasaktan ako na makita siyang ganito. Hindi ko alam na nakikipaglaban siya ng palihim sa sakit niya. Nalaman ko lang ito nang tumawag sa cellphone niya ang doktor na tumitingin sa kanya sa Singapore. Nangungumusta kasi ito sa kalagayan ni Daddy na hindi ko alam na yon pala ang pinuntahan niya kinabukasan pagkatapos ng kasal nila ni Alessandria. Nang malaman ko ito ay lalong nadagdagan ang guilt na nararamdaman ko. I made love with his wife while he's having check-up abroad. Ang sama-sama kong anak, wala man lang akong kaide-ideya na may taning na ang buhay niya. Awang-awang hinaplos ako ang likod ni Daddy at hinintay na kumalma ang pananakit ng kanyang tiyan. Sabi ng doktor niya ayon kay Justin, magiging madalas ang pananakit ng tiyan ni Daddy kapag hindi naging tuloy-tuloy ang paggagamot niya. Sinasuggest din nila ang surgery at modern chemotherapy na bago lang dito sa kanilang ospital. Baka raw mapahaba pa ang buhay ni Daddy sa pamamagitan nito dahil lahat ng nag-try nito ay nadagdagan ng 2 o 5 taon pa ang kanilang buhay pero depende sa response ng kanilang katawan. Kaagad akong umuo dahil lahat ay susubukan ko madugtungan ko lang ang buhay ng ama ko. Wala namang mawawala sa akin kung maniwala ako sa milagro. Naniniwala ako na magmimilagro ang Panginoon dahil taimtim kong hihilingin sa Kanya na madagdagan pa ang buhay ni Daddy. Dad, ayos lang po ba kayo? Gusto niyo po bang tawagin ko na ang doktor ninyo? Tanong ko nang makita kong namimilipit pa rin siya sa sakit. Tumango lang si Daddy habang kagat niya ng mariin ang kanyang labi. Nawala na yata ang bisa ng mga gamot na itinurok sa kanya kaya sumasakit na naman ang tiyan niya. Okay, Dad. Tiisin niyo lang po muna ang sakit, ipapatawag ko lang sa nurse ang doktor mo. Umungol lang si Daddy bilang tugon. Mas lalo akong naaawa dahil halos mamaluktot na siya sa kama dahil sa atake ng pagsakit ng kanyang tiyan. Nurse Jean, pasigaw na tawag ko sa nurse. Nakita ko ito na nag-aayos ng mga botelya ng gamot ni Daddy sa isang sulok ng kwarto. Yes, Sir Blue, sagot naman kaagad ng babae nang makita ang katarantahan sa reaksyon ng mukha ko. Call my dad's doctor now, umatake ang sakit ng kanyang tiyan, utos ko na wala ng ligoy pa. Hala! Sid po, Sir Blue. Ako na po ang bahala. Balikan mo na lang ang daddy mo para kahit papaano ay may karamay siya. Mabuti pa nga, Nurse Jean. Pakibilisan na lang dahil sobrang sakit talaga ng kanyang tiyan. Yes, Sir Blue. Don't worry, magiging maayos din ang pakiramdam ni Sir Azrael. Nakatulog si Daddy nang turukan siya ng tranquilizer ng doktor niya. Kasabay nito ay tinurukan na rin siya kaagad ng kanyang mga gamot para humupa ang pananakit ng kanyang tiyan.
Nakahinga ako ng maluwag nang makita ko na maayos na ang lagay niya. Akala ko talaga kanina ay hindi na maaampat pa ang pananakit ng kanyang sikmura. You must decide now, Blue. Mabilis na kumakalat ang cancer cells sa bituka niya. Kapag hindi ito naagapan, madadamay ang ilang lamang loob niya na malapit sa bituka. Mapapabilis ang pag-ikli ng buhay niya kapag hindi ka pa nakapagdesisyon ngayon. Naalala kong sabi ni Justin sa akin kanina. Siya kasi ang kinausap ko dahil mas maintindihan ko kapag siya ang nag-explain ng lagay ni Daddy. Kayo na ang bahala kay Daddy, pare. Magtitiwala ako sa inyo ng mga doktor ninyo rito ni Tito. Ngumiti si Justin sa naging desisyon. Noon pa niya ito sinasabi sa akin dahil maging siya ay gustong madugtungan ang buhay ng aking ama. I suggest a surgery first, tatanggalin ang lahat ng cancer cells sa bituka niya, Blue. But it is not 100% sure, depende sa dami ng cancer cells sa kanyang bituka. Kapag marami at kalat na, hindi pwede ang surgery, mas mainam ang chemotherapy. Kayo na ang bahala sa daddy ko, pare. Wala akong magagawa sa ngayon kundi umayon sa mga naiisip niyong paraan para madugtungan ang buhay niya. Alright, promise pere, gagawin namin ang lahat. Ipinilig ko ng bahagya ang ulo ko nang makaramdam ako ng antok. Hindi ko alam kung ilang oras na akong nakatulala sa kawalan dahil sa dami ng mga iniisip ko. Nasa isip ko pa ang huling mga pag-uusap namin ni Daddy. Gusto kong iklaro kung ano ang ibig niyang sabihin, subalit timing ang pananakit ng kanyang tiyan, kaya hindi ito naging clear sa akin. You didn't betray me from the very start. Paulit-ulit itong nag-echo sa utak ko. How? Paanong hindi? Hindi ko talaga matukoy kung ano ang ibig sabihin ni Daddy. Don't tell me, hindi rehistrado ang kasal nila ni Alessandria. Kung hindi nga, then hindi ko talaga siya trinatraidor. Nabuhayan ako ng loob dahil dito. Kahit hindi ako sigurado, parang tingin ko ito ang tinutukoy ni Daddy. Gusto kong magsaya, pero naalala ko na hindi pa maayos ang lagay ni Daddy kaya bawal muna ang magsaya. I had to confront him when he woke up. Gusto kong malaman kung ano ang ibig niyang sabihin. Pero sa ngayon, hindi muna ito ang dapat kong isipin. Si Alessandria ang dapat kong isipin dahil ilang araw na kaming hindi nagkikita. Kumusta na kaya siya? Sana naman buksan na niya ang kanyang cellphone dahil gusto kong marinig kahit ang galit niyang boses. Tatawagan ko ulit siya. Kapag hindi ko pa rin siya makontak ay mag-uutos na ako ng mga taong dudukoot. Sa kanya maibalik lang siya sa mansion, nilabas ko ang cellphone ko sa bulsa ko. Napamura pa ako at napailing nang makita kong basag ang screen ng cellphone ko. Gumagana pa naman kaya nagawa kong i-dial muli ang numero ng cellphone ni Alessandria. Out of coverage pa rin. Nakakainis na siya, tinitiis talaga niya ako, mahinang himutok ko habang gigil sa kakadial ng cellphone number ni Alessandria. Nang hindi ko pa rin siya makontak, tinadtad ko siya ng maraming text messages para mabasa siya in case na magbukas siya ng kanyang cellphone. Sumuko na lang ako kalaunan at isinantabi ang cellphone ko. Yung unang option ko ang isasagawa ko para bumalik dito si Alessandria. Ayaw ko mang gawin ito pero wala akong option kundi ang sapilitan siyang ibalik doon sa mansion. I texted one of Envy bodyguard na malaki ang tiwala ko na magagawa niya ang plano ko ng maayos. Sinabi ko ang plano ko at magaan ang loob na itinago kong muli ang cellphone ko sa aking bulsa nang matapos ang aming pag-uusap. Binalikan ko ang kwarto ni Daddy, nakita ko ang dalawang nurse na nagdi-dinner sa isang sulok. Tinanguan ko lang sila nang alukin nila ako ng pagkain. I saw my daddy still sleeping, sabi ni Justin. Bukas na raw magigising si Daddy. Tamang-tama ang oras na yon para mapuntahan ko si Alessandria. Sasama na lang ako sa pagdukot sa kanya dahil nag-aalala ako na baka magwala siya or manlaban at baka mapaano pa ang mga anak namin. Magbibilin na lang ako kay Justin na kapag hinanap ako ni Daddy ay gumawa na lang siya ng dahilan. Sa ngayon, importante na maibalik ko ang mahal ko sa tabi ko. Tama na ang pagtatampo niya, hindi ko na itutuloy ang hinihingi kong distansya sa kanya. Haharap kami kay Daddy at hihingi ng tawad sa nagawa naming kasalanan. Kabanata 32, Saglit na kalalimutan. Alessandria, nagpunas ako ng aking luha nang makita kong bumukas ang pintuan ng aking kwarto. Tumikim ako at kunwaring busy sa pagtingin sa labas ng bintana. Pinigilan ko na maiyak muli dahil ayaw kong makita ng tita Marlene ko na umiiyak na naman ako. Dito ako sa kanila napadpad ng magpasya. Akong iwan si Blue. Hindi ako tumuloy sa bahay ni nanay dahil alam kong doon ako hahanapin ni Blue kapag nagkaroon siya ng oras.
Ayaw ko muna siyang makita kaya nilihis ko ang direksyon kung nasaan ako. Alam kong ibabalita ng mga bodyguard niya sa kanya kung saan ako nagpunta kaya minabuti kong isipin ng mga bodyguard na sa bahay namin ako nagpunta. Nag-iba ako ng plano nang maisip kong baka ibalik agad ako ni Blue sa mansion oras na malaman niyang umalis ako. Tama nga ako dahil kaagad na itinawag sa akin ni Manang na galit siya at lahat sila ay napagalitan. Ilang ulit akong humingi ng tawad kay Manang ngunit sabi niya, kailangan ko nga naman muna ang lumayo para makahinga saglit sa mga nagaganap. Ayaw kong bumalik ng mansion at sundin ang gusto niya. Hindi ko kayang sundin ang gusto niya dahil hindi ko kayang makita na iniiwasan niya ako. Hindi ko kaya at baka ako pa ang unang sumira sa gusto niya dahil hindi ko siya matitiis. Alessa, handa na ang almusal. Bakit hindi ka pa bumaba? Tanong sa akin ni Tita Marlene. Naramdaman ko na naglakad siya patungo sa akin at alam kong nag-aalala na naman siya dahil baka umiiyak na naman ako. Kapatid siya ng mama ko at nakiusap ako na kung pwede huwag niyang sabihin sa mga magulang ko na narito ako. Siya ang nagpaaral sa akin at tumulong para magkaroon ako ng magandang trabaho. Matandang dalaga kasi si tita at wala naman siyang ibang katuwang sa buhay kundi kami lang. Ako ang pinakamalapit sa kanya, kaya naman kapag sumusweldo ako noon ay nagpapadala talaga ako ng sa kanya. Ganti para sa mga naitulong niya sa akin noong nag-aaral pa ako hanggang makahanap din sa trabaho. Mamaya na po, tita. Sagot ko. Pumihit ako paharap sa kanya at pinilit ng umiti. Alam kong mapapansin niya ang aking pagluha dahil mugto na ang aking mga mata at namumula ang aking ilong. Umiiyak ka na naman, Alessa. Bakit kasi hindi kayo mag-usap ni Blue para maging maayos na kayo? Banayad na tanong ni tita habang humahakbang pa siya palapit sa akin. Hindi ako nakaimik. Kung ganoon lang kadali ayusin ang lahat, bakit hindi? Pero kasi, hindi lang naman ang tungkol sa amin ang prinoproblema ko, kasama na rito ang relasyon ko sa ama niya. Malungkot lang akong umiti habang unti-unti na namang bumubuhos ang luha sa aking mga mata. Miss na miss ko na si Blue pero tinitiis ko lang siya. Dinadaan ko na lang sa pag-iyak ang lahat. Pansin ko nga, sobrang emosyonal ko ngayon na kahit konting bagay lang ay iniiyakan ko. Sabi ni tita dala ito ng paglilihi ko kaya masyado akong emosyonal. Sabi niya palipasin ko muna ang ilang linggo bago ako magpakita kay Blue. I-relax ko raw muna ang isip ko at huwag muna masyadong isipin ang mga problema na kinakaharap ko. Pero hindi ko magawa. Pilit pa ring sumisiksik sa isip ko ang mga alaala namin na madalas kong isipin kapag nasa higaan na ako. Sobra akong nangulila sa kanya. Ang mga yakap niya at halik ay gustong-gusto kong matikman muli. Tinitiis ko lang talaga na huwag bumalik dahil masasaktan na naman ako kapag patuloy pa rin kaming didistansya sa isa't isa. Isa pang dahilan kung bakit ayaw ko munang bumalik ay dahil kay Azrael. Nakokonsensya ako sa ginawa namin ni Blue. Hindi ko kayang makita siyang mahina habang nakahiga sa kama. Ang kapal ng mukha kong magpakita sa kanya sa kabila ng pakikiapid ko sa kanyang anak. Huwag mo na munang isipin yan, halika na nga at kumain na muna tayo. Sumama ka sa akin sa bukid para kahit papaano ay mawili ka. Mas lalo mong maiisip ang mga problema mo kapag nagmukmuk ka. Na naman dito sa kwarto mo. At alam mo, magiging malulungkutin din iyang anak mo kapag palaging ganyan ang mood mo, Alessa. Ayaw mo naman sigurong magkaroon ng anak na iyakin dahil sinasabi ko sa iyo, mahirap mag-alaga ng kambal na iyakin. Sa narinig ko ay kaagad akong tumigil sa pag-iyak. Lagi ko naman pinapaalala sa sarili ko na may kambal akong anak sa sinapupunan ko kaya kailangan kong maging matatag. Pero kasi ang hirap. Ang hirap lalo na at hindi ordinaryong problema ang kinakaharap namin ng ama ng mga anak ko. Tahan na, Alessa. Alam mo, kaya hindi ako nag-asawa, ayaw ko ng complicated na buhay. Sakit lang sa ulo ang magkaroon ng asawa na pasaway kaya kita mo, tumandang dalaga ako, nakatawang ani ni tita. I know her story. Iyong first love niya niloko siya. Tapos noong handa na naman siyang magmahal muli niloko na naman siya. Kaya heto siya ngayon, alone but contented. Narito naman kami para pasayahin siya at damayan. Depende naman po yan, tita. Kasama naman po sa pagmamahalan ang pagiging sakit sa ulo ng asawa minsan, depensa ko naman. Alam ko naman yan, Hija. Napagdaanan ko rin naman lahat ng yan. Ang akin lang naman, intindihin mo na lang ang sitwasyon ninyo ng ama ng mga anak mo.
Gumawa kayo ng isang malaking problema na ipinukpok ninyo sa ulo ninyo. Dapat, naging handa ka na sa maaaring mangyari dahil sa totoo lang ang agrabyado rito ay ang ama ni Blue. Kaya kung ako sa iyo, Alessandria, unawain mo si Blue. Pakinggan mo rin ang side niya dahil ginagawa lang niya ang alam niyang tama sa ngayon. Sabi mo, magsasabi rin siya sa kanyang ama ng tungkol sa relasyon ninyo. Be patient, hindi kailangan madaliin ang lahat, Hija. Dapat bawat galaw ninyo ay pinag-iisipan munang maigi para hindi kayo makasakit ng damdamin ng iba. Hindi na naman ako nakaimik sa haba ng sermon ni Tita Marlene sa akin. Sa kanyang sinabi medyo naliwanagan ang isip ko. Tama siya, hindi dapat ako umakto ng ganito na parang ako ang inapi. Sa totoo lang si Azrael ang kawawa sa aming tatlo. Halika na, nagugutom na ako. Tama na ang iyak, okay. Pinunasan ni Tita Marlene ang mga luhang dumaloy sa aking pisngi. Ako naman ay yumakap sa kanya at muling ibinuhos ang aking mga luha. Dahil sa mga sinabi niya, medyo gumaan ang aking pakiramdam. Salamat sa payo, tita. Susubukan ko pong maging kalmado at limiin ang mga dapat kong gawin. Humiwalay ako sa katawan ni Tita Marlene at nakatawang pinunasan ang mga luha ko. Nailing na hinaplos naman niya ang mukha ko habang nakatitig sa akin. Napakaiyakin mo talagang bata ka. Tara na nga at ikain mo na lang yan. Nagluto ako ng mga paborito mo at alam kong makakalimutan mo saglit yang mga suliranin mo. Inakaya ko palabas ng kwarto ko ni Tita Marlene. Nagpasyanod naman ako sa gusto niya at sumunod sa lakad niya. Habang tinatahak namin ang daan patungo. Sa kusina ay naaamoy ko na sa hangin ang masarap na amoy ng daing, tosino, tapa, at ang special sinangag niya na tinadtad ng maraming bawang. Shit! Nakakapaglaway. Makakain na ako ng matino ngayon dahil magaan na ang pakiramdam ko. Pakiramdam ko nga ay kaya kong makaubos ng isang bandehadong sinangag nito. Baka nga 2 pa dahil. Pakiramdam ko na gutom talaga ako ng sobra. As expected busog na busog ako. Hindi naman ako nakaubos ng isang bandehado pero sobra ang aking kabusugan. Nang matapos kami sa pagkain ay saglit kaming nagpahinga at tumulak na papuntang bukid pagkatapos. Tinulungan ko si Tita Marlene na mamitas ng mga kamatis, sitaw, kalabasa, upo, at kung ano-ano pang gulay na pwede nang i-harvest. Ilalako niya kasi ito mamaya sa may kanto dahil doon ang madalas niyang rasyunan. Alessandria. Lumingon ako sa direksyon ng taong tumawag sa pangalan ko. Kaagad na gumuhit ang ngiti sa mga labi ko nang makita ko si Allen na malawak ang ngiti sa akin habang papalapit. Allen, tili ko. Kaagad akong humakbang palapit sa kababata ko at nakatawang yumakap sa kanyang baywang. Si Tita Marlene naman ay tuwang-tuwa na nakatingin sa amin habang lumalapit din sa aming kinaroroonan. Kumusta ka na, Alessa? Nakangiting tanong ng matalik kong kaibigan. Kinulong pa niya ang mukha ko sa mga palad niya at pinakatitigan ang aking mukha. Ayos lang naman ako, buntis na ako, nakatawang pagmamalaki ko. Wow! Lang buwan na? Nabitiwan ni Allen ang mukha ko at kaagad na tumingin sa tiyan ko. Kumalas naman ako ng yakap sa kanya at hinaplos ang impis ko pang puson. 2 buwan na mahigit di. Bilis naman ninong ako, ha? Siyempre naman. Ikaw ba? Kailan ka ba mag-aasawa? Ako. Hay nako, wag mo na akong problemahin dahil wala akong balak mag-asawa. May asawa na yung gusto ko at hindi pwedeng magkatuluyan kami. Nagkatinginan kami ni Tita Marlene dahil sa sinabi ng kababata ko. Teka lang, para kaming pareho ng sitwasyon ng lalaking to. In love rin siya sa taong may asawa na. Saklap, pareho kami ng kapalaran yata. Kailan ka pa dumating dito, Alessa? Bakit hindi ka nagagawi sa bahay namin? Maya-maya ay tanong ni Allen. Mabuti naman at nalihis na ang topic dahil ayaw kong pag-usapan ang tungkol dito. Noong nakaraang araw, nagpahinga lang ako pero plano ko naman na pumunta sa inyo. Pagdadahilan ko. Pero ang totoo talaga, nagmukmok ako dahil sugatan ang puso ko. Doon ka na kaya manghalian, sumama ka na. Tita Marlene, alok naman niya kay tita na nagtatalina ng mga sitaw. Pwede naman, wala naman kaming masyadong gagawin ni Alessandria ngayon. Hayun! Ano? Payag ka? Tumango lang ako at saka ngumiti. Gusto ko rin naman makibalita sa buhay niya. Isa pa,
Maigi itong diversion para makalimutan ko muna ang problema namin ni Blue. Where did she go? Inis na tinadyakan ko ang gulong ng sasakyan ko nang malaman ko kay Rudy na wala sa bahay ng mga magulang niya si Alessandria. Ito kaagad ang ibinungad niya sa akin pagkalabas ko pa lang ng aking sasakyan. Hindi raw ito tumuloy doon ng araw na ihatid ito ng 2 bodyguard na inutusan ni Manang ayon sa papa at mama ni Alessandria na napagtanungan nila ng araw na. Yon na sinasabi ng mga bodyguard ko na inihatid nila si Alessandria sa bahay nila ay wala naman daw dumating. Silang 2 lang daw ang nasa bahay at wala naman daw pasabi sa kanila si Alessandria na uwi. Ang sabi pa ng 2 matanda, kapag uwi ang babae ay nagsasabi muna ito dahil sa mga request niyang pagkain na gusto nitong tikman kapag uwi sa kanila. Kaya naman gulat na gulat daw sila nang dumating sina Rudy at ang mga kasama nito at hinahanap ang babae. Wala namang maipakita ang mag-asawa dahil wala ngang dumating na Alessandria. Bibos, baka naman po tinatago sa inyo ni Manang at sa ibang lugar talaga pumunta, ani ni Rudy habang tinatantiya ang kanyang mga salita. Pinanlisikan ko naman siya ng mga mata dahilan para mapaatras siya at ang iba pang kasama niya. Kapag ganitong galit ako, umaatras na sila dahil baka sila ang mapagbuntunan ko. Hinatid niya ng mga inutusan niyang bodyguard si Alessandria doon mismo sa bahay nila kaya bakit magsisinungaling si Manang, naiinis na tanong ko. Hindi itatago ni Manang si Alessandria dahil alam niya na hahanapin ni Daddy ang asawa niya. Pwera na lang talaga kung may alam si Manang sa tunay na relasyon namin ni Alessandria. Malay mo, boss at nakiusap si Ma'am Alessandria sa kanya para, Ira. Stop talking, wala ka sa lugar para magsalita ng ganyan, kaagad kong pinutol ang iba pang sinasabi ni Rudy. Kahit siya ang pinagkakatiwalaan ko sa lahat ng mga tauhan ko, wala siyang karapatan para magsalita ng ganito. Matagal na si Manang sa amin simula noong bata pa ako. Kilala ko siya, hindi siya nakikialam sa problema ng aming pamilya. Kung hinayaan man niya na umalis si Alessandria na walang pasabi, naiintindihan ko ito dahil desisyon ito ni Alessandria. Nagalit lang naman ako dahil hindi niya agad ako naabisuhan lalo na at maaaring hanapin ni Daddy si Alessandria. Pipasensya na, boss. Di na mauulit na kayo kong ani ng kawawang bodyguard. Dapat lang. Sige na, umalis na nga kayo sa harapan ko bago pa mag-init ang ulo ko at baka hindi ko kayo matantya lahat. Itinaas ko ang isa kong kamay para paalisin sila. Ayaw kong sila ang pagbuntunan ko ng galit dahil maaasahan ko naman silang lahat talaga. Banas na naglakad na ako palabas ng garahe, di ko na inabutan ng tanaw ang mga bodyguard na parang bulang nagpulasan sa takot na pagbuntunan ko sila. Napapailig na pumasok ako sa kabahayan. Pagod na pagod ang aking pakiramdam na humilata sa mahabang sota. Akala ko pa naman may magandang balita ako na matatanggap sa kanila. Akala ko dala nila ang babae kaya sabik akong umuwi dahil nalaman ko kay Manang na nakabalik na sila. Balak ko pa naman sumunod agad sa kanila kapag di nila nakuha si Alessandria pero sa kasawiang palad nakabalik sila agad na walang dalang babae. Tapos malalaman ko na sa ibang lugar pala ito pumunta at wala sa bahay nila. Kaya pala hindi ako tinawagan ni Rudy, bad news pala ang dala niya. Saan ko siya hahanapin ngayon? Hindi ko man lang natanong si Rudy na baka may nalaman siyang ibang impormasyon sa mga magulang ni Alessandria kung saan pa ito pwedeng magawi para mahanap ko. Sana pala nagtanong pa ako, inuna ko naman kasi ang init ng aking ulo. Di bale na, ipapatawag ko na lang siya bukas. Sa ngayon, hahayaan ko na lang muna silang magpahinga dahil malayo ang naging biyahe nila. Azul, nakahanda na ang lamesa para sa hapunan. Alanganing sabi ni Manang sa akin. Nakapikit kasi ako at nakalagay ang braso ko sa aking ulo, kaya siguro alanganin siyang ayain ako. Nilingon ko si Manang na nakatayo 1 metro ang layo sa akin. Nasa mukha niya ang lungkot at pag-aalala. Mamaya na ako kakain, Manang. Mauna na kayo, wika ko sa tonong walang kagana-gana. Nagpa siya akong bumangon, doon na lang ako sa kwarto ko hihilata para tuloy-tuloy ang aking pahinga. Hindi na muna ako pupunta ng ospital ngayon. Naroon naman si Nurse Jean at ang kasama niya para magbantay buong magdamag kaya hindi ako nag-aalala para sa kapakanan ng daddy ko. Tutal, my dad needs to rest, hindi na muna siguro ako kailangan doon para asikasuhin siya. Gising na si Daddy kaninang umaga sabi ni Justin pero hindi ako nagpunta ng ospital dahil iniiwasan ko ang last topic namin bago siya inatake ng kanyang sakit. Isa pa, inasikaso ko rin ang mga trabaho ko sa opisina na hindi ko natapos ng nakaraan.
Dinalaw ko rin ang mga kumpanya ni Daddy para i-check ang mga sales ng mga ito zero. Hindi pwedeng bara-bara ang pagbabasa ko ng mga sales at iba pang dokumento doon sa opisina ni Daddy dahil baka mamaya may anomalya na palang nangyari dahil matagal na hindi pumasok si Daddy. So far, ayos naman at talaga nga namang mapagkakatiwalaan ang aming mga tauhan. Dito ako natagalan kaya hindi kaagad ako nakasunod kina Rudy. Hindi ko na rin sila na-update dahil confident ako na maiuwi nila rito sa mansion si Alessandria. Itawag mo na lang sa intercom mamaya kung dadalhan ka na lang ng pagkain sa kwarto mo, Azul, ani pa ni Manang na hindi yata mapakali na hindi ako kakain. Opo, sige po. Tatawag naman po ako kapag nagutom ako. O siya, sige. Maiwan na kita at tatawagin ko na ang mga kasama ko para makakain na rin kami. Tinanguan ko lang si Manang tapos nagpa siya na akong tumuloy ng kwarto ko. Pagkapasok ko ng kwarto ay ang kama kaagad ang tinungo ko at padapang humiga. Hinila ko rin ang una ni Alessandria at inamoy ang amoy niya na naiwan doon. Bumuntong hininga ako at mahigpit na niyakap ang unan. I missed her so much. Parang baliw na hinalikan ko ang unan habang iniisip ko kung ano ba ang ginagawa niya ngayon at kung nasa mabuti ba siyang kalagayan. Parang maiiyak na humigpit ang yakap ko sa unan. Damn! This is my goddamn fault. Nahihirapan ako ngayon dahil sa desisyon kong hindi niya matanggap. I knew how much she was hurting when I told her about no decision. Iniwan niya tuloy ako at hindi ko alam kung saan ko siya hahagilapin. Nakatulog ako na siya ang laman ng aking isipan. Naalimpungatan lang ako nang kumulo ang tiyan ko mga bandang 9:00 ng gabi. Wala akong nagawa kundi bumangon at pumunta ng kusina. Mabuti na lang at naroon pa si Manang at ang iba pang katulong. Ipinaghanda nila ako ng pagkain at kaagad ko naman itong nilantakan dahil sa gutom. Tahimik lang si Manang habang ipinagpatuloy ang kanilang ginagawa sa may kusina, ngunit lahat kami ay nagulantang ng may cellphone na malakas na tumunog. Sa akin yon, narinig kong sabi ni Manang. Dali-dali itong naglakad patungo sa bar counter at dinampot ang cellphone na tumutunog. Nakatingin lang ako sa kilos ni Manang, nagtaka ako nang makita kong nanlaki ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. Si Alessandria, tumatawag di. Anya habang nakatitig sa akin. Ako naman ay napaawang ang mga labi habang bumabaha ang maraming emosyon sa mukha ko. Bakit sa kanya tumawag si Alessandria? Bakit hindi sa akin? Talk to her, Manang. Paki-loudspeaker, please, ani ko habang nakatiimbagang. Sige, Azul, wika naman ni Manang na sinunod ang gusto kong mangyari. Kaagad na pinindot ni Manang ang answering button at nag-hello sa kabilang linya. Manang, kumusta na po riyan? Naulinigan kong tanong ni Alessandria sa matanda. Ako naman ay nakikinig lang habang bumibilis ang pintig ng puso ko nang marinig ko ang boses niya. Damn it, I missed her so much. Parang gusto kong pumasok sa cellphone ni Manang at hilahin palabas ng cellphone ang babae. Kakumusta po si Azrael? Si Daddy lang ang kukumustahin niya. What about me? Tumingin muna ang matanda sa akin na tila nagtatanong kung ano ang sasabihin niya sa babae. Muffed, ayos lang naman ang sabihin niya at huwag ng kung ano-ano pa. Aayos lang naman siya, Hija. Ikaw ba kumusta ka na riyan? Kailan ka uwi rito? Narinig kong bumuntong hininga si Alessandria at mukhang pinag-isipan niya ang sasabihin niya. Maayos naman po ako rito, Manang, ganon ba, Hija? Kailan mo balak bumalik dito? Hinahanap ka na ng asawa mo, miss na miss ka na niya. Napasimangot aksero sa sinabi ni Manang ngunit mumiti lang sa akin ang matanda at ipinagpatuloy ang pakikipag-usap kay Alessandria. Bumalik ka na rito, magtataka yon kapag hindi ka pa nagpakita sa kanya. Hindi ko pa po alam kung kailan ako babalik dyan, gusto ko lang po munang malayo sa stress, Manang. Malulungkot lang po ako riyan kapag nandyan lang ako sa bahay at palaging nag-isip. Dito po, nakakalimutan ko saglit ang mga problema ko, lalo na nandito sa tabi ko ang mga importanteng tao sa buhay ko. Importanteng tao sa buhay niya? The who? Akala ko ako lang ang pinaka-importanteng tao sa buhay niya. Bakit ngayon may iba pang importante pa pala? Oh, kumusta pala ang mga magulang mo? Sinabi mo ba ang nangyari kay Azrael, hindi nakaimik kaagad si Alessandria? Nasukol ito ni Manang dahil wala naman siya roon sa kanila. O wala po ako roon, Manang. Napaawang ang labi ko nang aminin ni Alessandria na wala siya sa poder ng kanyang mga magulang iano. Saan ka pumunta kung ganon?
Tumingin si Manang sa akin na tila naguguluhan din, wala kasi siyang alam sa mga pinag-usapan namin kanina sa garahe ni Rudy kaya di niya alam na hindi tumuloy si Alessandria sa bahay nila. Hindi ko po pwedeng sabihin, Manang. Mas mabuti na pong wala po munang nakakaalam kung nasaan ako, lalo na si I, hindi niya itinuloy ang kanyang sasabihin, ngunit alam ko naman na ako ang tinutukoy niya. Galit na humakbang ako patungo kay Manang at mahinang nagsalita para hindi marinig ni Alessandria. Kausapin ko nga siya, Manang, ibinigay agad ng matanda sa akin ang cellphone niya at mabilis akong humakbang palabas ng kusina. Hello, Manang. Nandyan pa po ba kayo? Ako, Bobby, hindi mo ba hinahanap? Hindi mo ba ako kukumustahin kung ayos lang ako? Blue. Yes, it's me. Ano? Balak mo ba akong baliwin? Umuwi ka na, Alessandria. Please, don't make it hard for me. Sobrang miss na kita. Huwag mo naman akong pahirapan ng ganito, sabihin mo naman kung nasaan ka at susunduin kita. Nakikiusap na sabi ni Blue sa akin. Damang-dama ko ang lungkot at sakit sa kanyang boses. Parang gusto kong liparin ang Davao patungong La Union para aluin siya. Subalit hindi ganoon kadaling gawin iyon, gustuhin ko man na bumalik na sa kanya, sumisingit naman sa isipan ko ang space na hinihingi niya sa akin. Siya ang may gusto nito at bakit tila ako ang may kasalanan ngayon kung bakit nahihirapan siya. Ito ang gusto niya, binigay ko lang ang space na hinihingi niya. Bakit ngayon pinapauwi na niya ako? Ako nga ang mas nahihirapan sa aming dalawa, ang mga emosyon ko ay mahirap espelingin kaya huwag niyang sabihin na ako ang nagpapahirap sa kanya. Huwag siyang makiusap sa akin na bumalik na ako dahil ako ang magiging kawawa oras na bumalik ako. Alam kong walang mababago sa desisyon ni Blue bumalik man ako o hindi. Kaya mas maigi na muna narito muna ako hanggang hindi pa gumagaling si Azrael at hindi pa niya inaamin ang tunay naming relasyon sa kanyang ama. I missed you so much, babe. Please, come home now. Kinagat ko ang labi ko para pigilan ang hikbi. Hindi ko magawang umimik dahil naninikip ng sobra ang aking dibdib. Miss na miss ko rin siya. Kung nahihirapan siya, mas nahihirapan ako. Kung alam lang niya, gustong-gusto ko siyang makita at mayakap, tinitiis ko lang talaga. Alessandria, talk to me. Pati ba naman ang kausapin ako ay ipag-adamot mo, garalgal ang boses na sumbat ni Blue. Magsalita ka naman, hindi iyong para akong tanga na kinakausap ang sarili ko, galit na sumbat ni Blue. Bumuhos ang mga luha ko. Dapat hindi na lang ako tumawag kay Manang, dapat humanap ako ng magandang tiempo. Hindi iyong nagkataon na naroon si Blue at malamang nakikinig sa usapan namin ni Manang. Gusto ko lang naman mangumusta sana kay Manang. Makikibalita lang ako kay Azrael at syempre isisingit ko rin ang kay Blue para hindi makahalata si Manang. Pero timing at mukhang inagaw ni Blue ang cellphone para makausap ako. Blue, hayaan mo muna ako rito. Kapag okay na ako babalik naman ako riyan, hindi nakatiis na sabi ko. Ayaw ko sana siyang kausapin ngunit ako ang mas nahihirapan. Pagkakataon ko to para makausap ang mahal ko. Kahit magsumbatan kami at mauwi sa away ang usapang ito ayos lang, at least may babaunin ako mamayang matutulog ako. Babaunin ko sa alaala ko ang pag-uusap naming ito. Baka kasi hindi ko na siya muling makausap dahil iwasan ko na talaga na humawak ng cellphone. Nakigamit lang ako kay Allen ng cellphone. Hindi ko pa rin binubuksan ang cellphone ko dahil ayaw kong mabasa ang mga mensahe ni Blue roon. No. Please, babe. I can't allow you to do that. Ayaw ko rin naman. Pero ito muna ang mas maganda kong gawin para makahinga kaming pareho. Blue naman. Nakikiusap ako sa iyo, hayaan mo muna ako rito. Magiging malungkot lang ako riya, ayaw ko sa desisyon mong mag-iwasan muna tayo, kaya hayaan mo muna ako rito. At least hindi tayo nagkikita, hindi ako mas masasaktan. Bumuhos ang luha ko. Tinakpan ko ang bibig ko para hindi niya marinig ang hikbi ko. Ayaw kong umiyak talaga pero naiiyak ako dahil ayaw ko din naman na maging ganito kami. Tied, sorry, baby. Binabawi ko na ang sinabi ko sa iyo, wag na tayong dumistansya sa isa't isa. Hindi ko rin kaya lalo na at lumayo ka pa para lang hindi ka masaktan sa naging desisyon ko. Pasensya ka na kung naging padalos-dalos ako sa desisyon ko. Nataranta lang ako that time dahil kay Daddy. Nakokonsensya ako dahil habang nagpapasarap tayo, nakikipaglaban naman siya sa sakit niya. Natigil ako sa pag-iyak dahil sa sinabi ni Blue.
Nakadama na naman ako ng guilt. Pakiramdam ko napaka-selfish ko. Sariling damdamin ko lang ang iniisip ko. Hindi ko iniisip ang nararamdaman ni Blue at Azrael. Sariling kaligayahan ko lang ang iniisip ko. Binabawi ko na ang lahat ng sinabi ko sa iyo, Alessandria. Bumalik ka na, umuwi ka na rito sa akin. Pangako, ipaglalaban ko ang pagmamahala natin kay Daddy. Lumuwa ang mga mata ko sa gulat dahil sa sinabi ni Blue. Totoo ba ang narinig ko? Pero paano ang daddy niya? Baka ito pa ang maging sanhi para mas lalong maratay sa sakit si Azrael. Bibigyan lang namin siya ng stress at isipin dahil nagtaksil kami ng anak niya sa kanya. Blue, natutuwa ako na marinig yan sa iyo. Pero paano ang ama mo, paano si Azrael? May sakit siya, baka mas lalong lumala dahil sa lihim nating relasyon. Don't worry about it, baby. Hindi na tayo mahihirapan na magsabi kay Daddy dahil alam niya na may namamagitan sa ating dalawa. He already knows about it, kakausapin natin siya kapag medyo maayos na siya. Aaminin natin ang lahat sa kanya at saka tayo hihingi ng tawad. Lumuwa ang mga mata ko sa aking narinig. Alam na ni Azrael ang lahat. Sabi ko na nga ba, napapansin ko na to noon. Ayaw ko lang mag-assume dahil baka mali ako ng akala. Alam na niya. Paano nalaman ni Azrael? Yes, he caught us, babe. Nakita niya tayong magkayakap habang naghahalikan. Madlalong lumuwa ang mga mata ko sa gulat. Shit! Nakakahiya. Parang wala akong mukhang maihaharap sa kanya, ano nang sabi niya. Nagalit ba siya? Nope, tinanong lang niya kung nagkakamabutihan na ba tayo. Tapos, medyo magulo ang naging pag-uusap namin, babe. Nalihis at hindi na naging malinaw ito sa akin. Ang masasabi ko lang, hindi naman siya galit at mukhang hinihintay niya tayong magsabi sa kanya. Napanatag ng bahagya ang loob ko dahil sa sinabi ni Blue. Akala ko nagwala si Azrael at nagkasakitan silang dalawa. Pero naisip ko, hindi naman siguro ganoon ang mangyayari dahil mabait at mahinahon na tao si Azrael. Salamat naman kung ganoon, Blue. Akala ko talaga nagkagulo na kayong dalawa. Nope. It won't happen that way, baby. Mabait si Daddy, ako lang talaga itong naging masama sa kanya. Pasensya ka na, ikaw kasi, binihag mo ang puso ko. Ayan tuloy, inagaw kita sa kanya. Kumabog ng malakas ang dibdib ko dahil sa sinabi ni Blue. Bumalik sa aking alaala kung paano kami nagsimula. Love at first sight ang nagtulak sa kanya para niya agawin ako sa daddy niya. Nagpaagaw naman ako dahil nadala ako sa karisma niya. Sana lang, walang kapalit na bad karma itong ginawa namin sa daddy niya. Kahit tanggap ni Azrael na nagkasala kami ng anak niya sa kanya, konsensya pa rin namin ni Blue ang kalaban namin dahil trinaydor namin siya. O, hindi ka na umimik dyan. Kinilig ka ba sa sinabi ko, babe? Sumimangot ako sa sinabi niya kahit hindi niya ako nakikita. Pinunasan ko ang luhang naglandas sa mukha ko at nagpa siya na magpaalam na sa kanya. Nag-warning na ang cellphone ni Allen, palubat na ito at ayaw kong mabitin ang pag-uusap namin ni Blue. Bukas na tayo ulit mag-usap, Blue. Palow battery na itong cellphone at ibabalik ko na sa may-ari. Wait, babe. Gusto ko lang malaman ang desisyon mo. Uuwi ka na ba bukas? Susunduin na kita riyan? Bukas na natin yan pag-usapan totoo. Tutut. Hindi ko na nadugtungan ang sasabihin ko dahil namatay na ang cellphone. Ang malas naman. Hindi man lang kami nagpaalaman sa isa't isa. Di bale, tatawagan ko na lang siya bukas kapag nakauwi na ako sa bahay ni Tita Marlene. Dito kasi ako sa bahay ni na Allen matutulog dahil gustong makipagkwentuhan sa akin ng mokong 8 magdamag. Gusto niyang ikwento ko ang lahat ng nangyari sa akin for the past few months. Willing naman ako makipagkwentuhan sa kanya pero syempre pahapyaw lang. Hindi ko na ikukwento ang tungkol sa aming tatlo ni na Blue at Azrael. Ayaw kong bumaba ang tingin sa akin ng kababata ko dahil alam ko kung gaano niya ako hinahangaan. Sabi nga niya noon, ang tipo ko ang hahanapin niya para maging asawa. Sabi ko naman, nag-iisa lang ako sa mundo. Oh, Alessa. Tapos ka na makipag-usap sa asawa mo? Ay! Kabayong timang, hiyaw ko dahil sa gulat. Tinampal ko si Allen sa balikat niya at pinanlakihan siya ng mga mata. Bakit ka ba nanggugulat? Tumawa lang ang loko at saka ako inakbayan.
Hindi kita gustong gulatin, masyado ka lang talagang magugulatin kahit noon pa. At masayang-masaya ka naman kapag ginugulat mo ako, nakalabing sabi ko. Siyempre naman. Binatukan ko ang loko dahil proud pa talaga sa kalokohan niya. Puro ka talaga kalokohan, ano? Hindi naman, Alessa. Masyado ka kasing seryoso, gusto lang naman kitang aliwin dahil mukhang malungkot ka. Teka, umiyak ka ba? Nag-away ba kayo ng asawa mo? Sunod-sunod niyang tanong habang inaaninaw na niya ng mas malapit ang mukha ko. Napansin yata niya ang pamumugto ng aking mga mata. Kaagad naman akong nag-iwas ng tingin. Kinalas ko ang pagkakaakbay niya sa akin at inayos ang aking sarili. Ayaw kong isipin niya na hindi kami in good terms ng asawa ko, hey, Alessa. Nag-away kayo ng asawa mo, no? Kaya ka ba narito sa Davao? Hindi, wag kang ang sismoso. Yes. Ay dedeni mo pa. Ano? Nahuli mo bang may babae? Ano? Gusto mo bangasan ko ang pagmumukha? Tis? Tumigil ka na nga, Allen. Problema naming mag-asawa to kaya labas ka na rito. Napakamot naman sa ulo niya ang kababata ko at tila na-realize niya ang mga sinabi niya, kahit na ayaw kaya kitang nakikitang umiiyak kung alam mo lang matagal na hindi ko na pinakinggan ang iba pang sinasabi ni Allen. Iniwan ko na siya roon habang iniisip ko kung magpapasundo na ba ako kay Blue bukas o magpapakipot ako ng konti. Parang ang sarap niya kasi pahirapan. Ilang araw akong nahirapan dahil sa desisyon niyang iyon tapos babawiin niya. Nek-nek niya, pahihirapan ko muna siya ng konti bago ako umuwi sa kanya. Naghintay ako ng tawag ni Alessandria kinaumagahan. Paggising ko pa lang ay ang cellphone ko na agad ang aking hawak. Ang sabi niya tatawagan niya ako ngayong umaga dahil iyon ang sabi niya kagabi. Ngunit inabot na ako ng alas 11 ng umaga sa kakatitig ko sa cellphone ko ay wala pa rin siyang tawag. Ilang beses ko na rin tinawagan ang numero ng cellphone niya ngunit sarado pa rin ito at hindi ko pa rin matawagan. Good time lang yata ako ng babaeng yon. Wala naman yata siyang balak na tawagan ako dahil hanggang ngayon nga pa rin ako rito habang naghihintay na tumunog ang cellphone ko. Kung hindi lang sana naputol ang tawag niya kagabi ay nakulit ko pa sana siya para nalaman ko na kung saan siya naroon at nasundo ko na. Sa malas naman, naputol ang usapan namin at hindi tuloy ako nakatulog ng maayos kakahintay na mag-umaga. Ngayong nag-umaga na, wala naman siyang tawag at sobrang naiinip na ako kung anong oras siya tatawag. I decided to call Manang to ask her about the cell number that Alessandria used to call her. Kukunin ko ang numero na ginamit ni Alessandria kagabi na pinantawag sa kanya, para ito ang tawagan ko para malaman ko kung ano ang balak ng babaeng iyon. Kung uwi ba siya o pinaglololoko niya lang talaga ako kagabi. This is Loa's last option to contact her. Siguro naman kilala naman ng may-ari ng cellphone si Alessandria. Lumabas ako ng kwarto ko at tinungo ang baba to find Manang. Pinuntahan ko siya sa komedor pero wala siya roon. Nilibot ko ang kusina ngunit wala rin siya roon. Mabuti na lang at nasabi ng isang katulong na baka sa garden ko siya makikita at baka nagdidilig ng halaman doon ang matanda. Tama nga ang katulong, narito nga sa garden si Manang at seryoso sa pagdidilig ng mga halaman. Manang, medyo malakas na pagtawag ko sa matanda para kunin ang kanyang atensyon. Oh, Azul? Ano nang kailangan mo? Bakit hindi ka pa pumupunta ng ospital? Tanong naman ni Manang na nakakunot noo. Ang alam niya kasi ay maaga akong tutungo ng ospital para tingnan si Daddy. Pero sabi naman kasi kagabi ni Justin, huwag na muna raw akong pupunta roon para ma-less stress si Daddy. Ako yata ang rason kung bakit biglang umatake na naman ang sakit ng tiyan ng Daddy ko nang nakaraan. Mamayang hapon po ang punta ko roon, Manang. Bawal din kasi dalawin muna si Daddy sabi ni Justin dahil gusto ng mga doktor niya na pagpahingain muna si Daddy at ibawal muna ang mga bisita, sagot ko. Pupunta ako ng ospital mamayang hapon para kumustahin si Daddy sa mga doktor na nakatalaga sa kanya. Dadaan ako sa kwarto niya pero hindi na ako papasok. Kukumustahin ko na lang siya kay Nurse Jean at magbibilin ako ng mga pagkain na pwedeng kainin ni Daddy. Pero kapag natawagan ko si Alessandria at nalaman ko kung nasaan siya, siguro bukas na lang ako dadaan sa ospital para kumustahin ang lagay ni Daddy. Uunahin ko muna puntahan ang babae dahil miss na miss ko na talaga siya. Alam ko naman na hindi pa babayaan si Daddy doon ng mga doktor ni Justin kaya panatag ang loob ko. Bakit naman?
Anak ka naman, karapatan mo naman siguro na bantayan ang daddy mo roon, ani ni Manang. Pinatay niya ang faucet at binitiwan ang hawak na hose at pagkatapos ay saka siya lumapit sa akin, habang nagpupunas ng kanyang mga kamay sa suot niyang apron. Hindi ako nakaimik sa sinabi ni Manang. Ako kasi ang nag-cause ng stress kay daddy ng nakaraan, sabi ni Justin, kaya inatake ito ng sakit niya ng tiyan. Siguro raw na-excite o nagalit kaya ganon. Tingin ko naman wala iyong connect sa pag-uusap namin ni daddy. Nagkataon lang yon, tingin ko, kaya sumakit ang tiyan niya. Bawal nga po muna kahit sinong kamag-anak, malapit man o hindi, Manang. Kung ganon di hayaan mo na muna ang daddy mo roon. Tutal na roon naman si Air Justin, alam mo naman na hindi siya pababayaan doon. Alam ko naman ito kaya hindi na ako masyadong nag-aalala para kay daddy. Pero syempre narito pa rin ang takot at kaba sa puso ko dahil sa kadahilanang nasa taning pa rin ang buhay niya. Ngunit kakapit ako sa suhestyon ni Justin para dugtungan pa ng ilang taon ang buhay ni daddy. Malay ko maghimala at paabutin pa ng Diyos ng 10 taon ang taning ng buhay niya. Walang imposible sa kanya kapag tayo ay humiling, samahan lang ng taimtim na panalangin. Alam kong pakikinggan din naman niya ako kahit balikas na masama ang aking puso. Sana pahabain pa ang buhay ni daddy, marami pa akong gustong itama. Pero sa ngayon, gusto ko munang unahin na ayusin ang tungkol sa relasyon namin ni Alessandria na alam na niya. Medyo magulo ang naging pag-uusap namin noon at sana, gaya ng lagi kong pinapanalangin ay sana maayos namin to na hindi na kailangan may masaktan sa aming tatlo. Pero kahit ayaw ko naman iyong mangyari, alam ko may masasaktan at masasaktan pa rin. Opo, Manang. May tiwala naman po ako sa mga staff ni Justin. Naghila ako ng isang upuan at sinipat muli ang cellphone kung wala pa rin tumatawag. Hays, nakalimutan na naman yata niya ako. Sana naman maalala niya akong tawagan dahil talagang gusto ko na siyang makita at masundo kung saan mang panig ng Pilipinas siya nagtatago. Ang hirap pa naman suyuin ng buntis na yon. Next time, ayoko nang gumawa ng desisyon na labis kong pagsisisihan. Ayaw kong mawala siya sa akin, lalo na at dala pa niya sa kanyang sinapupunan ang kambal kong anak. Huwag na huwag siyang makikiuso sa taguan ng anak dahil hinding-hindi ako papayag. Oras na matagpuan ko siya, ikukulong ko siya sa kwarto namin at ihilang ang magiging pahinga niya araw-araw. Kaya huwag akong sinusubukan ni Alessandria, mabait ako sa mabait. Pero kapag ako ginagago niya, sinasabi ko na hindi iya magugustuhan ang aking gagawin. Kumain ka na ba, Azul? Pag-iba ni Manang ng usapan. Napatingin naman ako sa kanya habang iniisip kung ano na nga ba ang sadya ko sa kanya kung bakit ko siya hinanap. Kung hindi pa ipaghahanda na kita ng pagkain mo. Hindi ka pa yata nag-aalmusal, dagdag pa ng matanda. Mamaya na po, Manang. May sadya po ako sa inyo kaya po narito ako, wika ko nang maalala ang sadya ko sa kanya. Ano naman yon, Hijo? Ani naman ng matanda na tila naging interesado sa sasabihin ko. Pwede ko po bang makuha ang numero ng cellphone na ginamit ni Alessandria kagabi? Walang ligoy na sabi ko. Bakit? Hindi pa ba tumatawag sa iyo hanggang ngayon? Nagtatakang ani naman ng matanda. Kung tumawag, bakit pa ako magtatanong ng numero? Napakamot ako sa ulo ko nang wala sa oras. Hindi pa nga po, hindi ko po tuloy alam kung saan ko siya susunduin. Kinapa ng matanda ang kanyang bulsa at natuwa ito nang makapana na roon ang aparato. Teka, narito sa bulsa ko ang cellphone at ikaw na ang bahalang magkalikot nito. Alam mo naman ako, Hijo. Pagsagot lang ng tawag at pagtawag ang alam ko. Inabot sa akin ng matanda ang kanyang cellphone. Agad ko naman itong inuha at hinanap ang numero na ginamit ni Alessandria para tawagan ang matanda. Pagkatapos kong maisave ang numero sa cellphone ko ay saka ko ibinalik sa matanda ang kanyang aparato. Salamat po, Manang. Maiwan ko na po kayo at mamaya na lang po ako kakain ng almusal. Tanghalian na rin pala dahil malapit na magtanghalian. Mabuti pa nga, Azul. Huwag mong pabayaan na lagi kang nalilipasan ng gutom. Mamaya niyan dalawa na kayo ng ama mo ang nakaratay sa ospital. Hindi po, hindi ko naman po hahayaan na magkasakit din ako. Walang titingin kay daddy at alam naman niyong ako lang ang inaasahan niya ngayon dahil wala ang kanyang asawa. Hanggang ngayon pa ba wala ka pa bang alam, Azul? Nagtataka na tanong ng matanda. Walang alam po saan, Manang, kunot noong tanong ko naman. Wala, sige na. Tawagan mo na para bumalik na rito ang asawa mo asawa ng daddy mo. Sige po, maiwan ko na po muna kayo. Iniwan ko si Manang habang nagtataka ako sa sinabi niya.
Lang ulit na siyang nagsalita ng ganito sa akin, ngunit laging hindi naman niya kinaklaro. Pakiramdam ko tuloy may alam siya na hindi ko alam. Pumunta ako sa isang panig ng bahay. Sa may malapit sa pool kung saan naupo ako sa isang sun lounger habang tinatawagan ang numero ng cellphone na ginamit ni Alessandria. Nakailang ring pa muna ang aparato bago may sumagot nito at nag-hello sa akin. Kumulot ang noo ko nang marinig ang isang boses lalaki. Halatang kagigising lang ng nasa kabilang linya dahil naghihikab pa yata ito bago sumagot. Hello, sino to? Tanong ng lalaki nang walang makuhang sagot mula sa akin. Humugot muna ako ng malalim na buntong hininga bago ko sumagot at sasabihin ang sadya ko. Hi, good morning. Pwede bang makausap si Alessandria? Direktang sabi ko na. Hindi ko gustong makausap ng matagal ang lalaking to dahil iba na ang tumatakbo sa isipan ko sa mga oras na to. Sino ang lalaking to at bakit sa kanya humiram ng cellphone si Alessandria para tawagan ako? Pinsan ba niya, tito, o kaibigan? Si Alessa. Bakit sino ka ba? Alessa. Sino ako? Sino ba to at parang hindi ko gusto ang tono ng pananalita niya? Yes, can speak to Alessandria. Pakisabi tumawag ang asawa niya at gusto ko siyang makausap. Pinilit kong maging mahinahon ang boses ko kahit umuusok na ang bumbunan ko sa inis. Makatanong ng sino ako. Bakit sino ba siya? O, ikaw pala ang asawa. Lanan. Tulog pa si Alessa, gusto mo ba gisingin ko? Yes, please. Gusto kong isigaw sa kanya, ngunit mas pinili kong maging mahinahon ulit. Tangina! Tulog pa siya hanggang ngayon? Pak! Kaya pala hindi pa niya ako tinatawagan dahil tulog pa ang buntis. Pero nakakabanas. Sino ba tong putanginang lalaking to na hiniraman niya ng cellphone? Okay, saglit lang at gigisingin ko si Alessa. Narinig kong kumilos ng bahagya ang lalaki sa background niya. Parang hindi naman siya lumayo or gumalaw man lang ng konti dahil narinig kong ginigising na niya agad si Alessandria. Kumulot ang noo ko nang maisip kong magkatabi kaya sila sa higaan kaya narating agad ng lalaki ang kinaroroonan niya. Ayaw kong mag-isip ng ganito pero parang ganoon na nga. Fucking no. Huwag niyang sabihin na magkatabi sila ni Alessandria sa higaan dahil magwawala ako sa galit. Kahit pinsan pa niya ito or close friends, hindi siya dapat pumapayag na makatabi ang sinuman sa kanyang pagtulog. Hindi pwede. Ako lang dapat dahil ako lang talaga ang dapat. Alessa, gising ka na uy. Gising na, kikilitiin kita kapag hindi ka pa nagising dyan, narinig kong sabi ng lalaki sa background. Malambing ang boses nito at parang hindi ko gusto ang senaryo na tumatakbsero sa isipan ko. Nakahiga si Alessandria sa kama habang ang lalaki ay kinikiliti siya sa kanyang tagiliran. Shot! Pwede ba, Allen? Inaantok pa ako. Gumising ka na nga sige nagising na. Allen, hahaha. Huwag hahaha. Nalaglag ang pangako nang marinig ko si Alessandria na tumawa ng malakas dahil siguro kiniliti na ng kiniliti ng lalaki para magising ito. Bakit hindi na lang sinabi ng lalaki na tumatawag ako para magising na ng tuluyan si Alessandria? Alam kong ora mismo ay didilat ito at kukunin ang aparato para makausap ako. Bakit kailangan pang mangiliti kung pwede naman sabihin na tumatawag ako? Alan, ano ba? Tumigil ka na nga, inaantok pa ako. Kung hindi ka na matutulog umalis ka na rito sa higaan at magluto ka na ng almusal, tanghali na, Alessa. Bangon ka na riyan, may tawag ka pala. Ha? Pakisabi mamaya ko na lang siya kausapin o pa talaga ako. Mas lalong nalaglag ang pangako sa aking narinig. Magkatabi nga sila sa kama. Galit na binalibag ang cellphone ko habang ilang beses na sumisigaw habang nagmumura, Azul. Anong nangyari? Bakit ka sumisigaw? Nag-aalalang tanong ni Manang habang humahangos na palapit sa akin. Pakitawag po si na Rudy, aalis po kami ngayon papuntang Pangasinan. Kailangan kong makausap ang mga magulang ni Alessandria para malaman kung nasaan siya. Sige, tatawagin ko na siya. Naiwan akong kuyom ang aking kamao habang naggangalit ang aking mga bagang sa galit humanda ang lalaking yon. Hindi lang suntok ang aabutin niya sa akin. Allen ha? Alin kaya ang uunahin kong bubugbugin sa kanya, ang bunganga niya o ang kamay niyang ginamit sa pangingiliti kay Alessandria? Mabahato kaya huwag na kayong magreklamo hahaha. Blue, relax ka lang. Walang mangyayaring mabuti sa pupuntahan natin kung pairalin mo ang init ng ulo mo.
Baka hindi sumama sa iyo si Alessandria kapag sinaktan mo ang lalaking nakausap mo sa cellphone mo, sermon sa akin ni Erwin habang nasa himpapawid kami. Naikwento ko sa kanya kanina pa ang tungkol sa lalaking nakausap ko kaninang umaga. At hanggang ngayon ay mainit pa rin ang dugo ko sa gagong yon. Gustong-gusto ko nang puntahan at makita si Alessandria. Gusto ko rin makita ang tarantadong lalaki para makatikim siya ng bagsik ng aking kamao. Damn that packing asshole. Ang kapal kasi ng mukha na hawakan si Alessandria. Sino di maha-high blood kapag anon ang maririnig ko, inis ko namang sabi habang mahigpit na kuyom ko ang aking mga palad. Kanina ko pa gustong manuntok, nagwala na nga ako kanina sa bahay at mabuti na lang napakalma ako ni Manang. Pagtalikod kasi niya para tawagin si Rudy, nagwala ulit ako at napagdiskitan ko ang mga malalaking vase na nakadisplay sa gilid. Pati ang mga collection ni Mommy na mamahaling jars ay muntik ko na ring masira. Kung hindi ako napigilan agad ni Manang, malamang ang dami sanang nasirang gamit na abot ng millions. Ayaw ko pa naman na magtaka si Daddy kapag nakita niya na maraming napalitan sa bahay. Magagalit iyon sa akin, lalo na kapag iyong mamahaling collection ni Mommy ang nasira ko. I know, Blue. Kahit naman ako magagalit at maiinis, baka nga mapatay ko rin ang lalaking iyon. But come to think of it, gagawa ka lang ng eksena na ikakagalit ni Alessandria kapag binugbog mo ang lalaking iyon. Huwag ka munang ma-high blood dyan, malay mo naman pinsan o kaya uncle niya. Mas lalong sumama ang timpla ko sa sinabi ni Erwin. Kahit na pinsan man niya ito o kung ansero, wala akong pakialam dahil ayaw ko ng ganoon. Ay, Erwin. Wala akong pakialam kung sino man siyang Poncio Pilato. Basta hindi pwede sa akin ang ganoon, malakas kong sigaw na halos labas na ang litid ko sa leg. Napupuno talaga ng galit ang dibdib ko kapag binabalikan ko sa isip ko ang sinabi ng lalaking yon kay Alessandria. Mas lalo akong naiinis kapag naalala ko kung paano tumawa si Alessandria. Nakakabanas. Gusto ko nang makarating agad kung saan man siya naroroon ngayon. Patungo kami ng Davao ni Erwin sa kasalukuyan at ang eroplano niya ang sasakyan namin patungo roon. Hindi siya ang piloto kaya naman narito kami sa likod at sinesermunan niya ako kanina pa at pilit na pinapakalma ang aking damdamin. Hindi naman ako makalma-kalma dahil inip na akong lumapag ang eroplano kung saan makikita namin si Alessandria. Na, kumalma ka na muna. Sinasabi ko sa iyo, mas lalong hindi sasama sa iyo pauwi si Alessandria kapag may ginawa kang hindi maganda sa kanyang paningin. Kalma lang, okay? Kalma ka lang, Packing no. Paano ako kakalma kung naiisip ko na magkatabi sila magdamag sa kama? Paano ako kakalma kung alam kong nahawakan niya si Alessandria? Ano siya sinuswerte para kilitiin na lang ng ganoon ang babaeng mahal ko? Putangina niya! Hindi ko pinapahawak sa iba ang pagmamayari ko. May marka ako ng bawat katawan ni Alessandria. Bawal hawakan kahit dulo ng buhok niya at kahit ang kuko niya sa paa. Bahala ka na nga, Blue. Ang hirap mong sabihan, naiinis na sabi ni Erwin. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagpipindot doon. Pagkatapos naglagay siya ng headset sa kanyang tainga at saka pumikit. Ako naman ay nanatiling nagpupuyos ang damdamin. Gusto ko man kumalma pero hindi ko magawa. Akala ko talaga nasa ibang lugar lang si Alessandria somewhere in Pangasinan at doon siya nagtago. Kaya naman confident ako na matatagpuan din namin agad si Alessandria kapag nalaman namin sa mga magulang niya kung nasaan ito. Pero ang malas lang dahil wala siya sa Pangasinan, kaya gigil na gigil akong makarating ng Davao. Sa Davao raw siya maaring nagtungo sabi ng kanyang ina, kaya heto ako at naghihimutok sa galit dahil gigil na akong masapak ang lalaking nangiliti kay Alessandria. Naalala ko pa ang naging pag-uusap namin ng nanay niya bago kami tumulak patungong Davao. Kaya naman saglit kong nakalimutan ang galit ko sa lalaking sumagot ng tawag. Subukan mong puntahan ang bahay ng tita Marlene niya sa Davao, Blue. Doon lang naman siya pwedeng pumunta dahil doon lang naman ang ayuyang ni Alessandria. Ani ng nanay ni Alessandria, makausap ko na ito. Mukhang naistorbo ko pa nga siya sa ginagawa niya dahil nagbabalat siya ng mais para gawing punla nang dumating kami. Ito ang ginagawa ng matanda nang datnan namin siya sa bahay nila. Ang ama naman ni Alessandria ay abala sa bukid dahil nagtatanggal daw ito ng damo at mga pest na pwedeng sumira sa kanilang pananim. Alam kong mahirap ang buhay ng pamilya ni Alessandria rito sa kanila. Alam ko rin na hindi siya gaanong nakakapagpadala ng pera sa mga magulang niya dahil hindi na siya nagtatrabaho sa opisina ni Daddy.
Kaya naman nang magkaroon ako ng pagkakataon na sumama sa kanya rito nang minsan na dalawin niya ang dalawang matanda. Ako ang gumastos sa abono at kung ano-ano pang kailangan nila sa bukid. Maging ang groceries at ilang stock nila ay ako ang nagpapadala para may magamit sila. Hindi ko na to binanggit kay Alessandria ngunit alam ng dalawang matanda na sa akin galing sino po ba si Tita Marlene at bakit doon niyo po naisip na pupunta siya Alessandria, magalang kong tanong kahit gusto ko na talagang magmura sa galit. Nakakainis si Alessandria, talagang sinigurado niya na hindi ko siya mahahanap kaagad. Sigurado po ba kayo na roon pumunta si Alessandria at naglagi ng ilang araw? Naman, Hijo. Wala naman kaming ibang kamag-anak na malapit sa kanya bukod sa Tita Marlene niya kaya alam kong doon lang pupunta ang asawa mo, paniniguro ng matanda. Gusto ko sanang itama ang ina ni Alessandria sa sinabi niya ngunit naisip ko baka nagkamali lang siya ng banggit. Alam ko naman na si Daddy ang alam nilang asawa ni Alessandria, kaya malamang nagkamali lang ng sabi ang matanda. Sige po, susubukan po namin siyang puntahan. Sana po, tama kayo na naroon siya. Alam kong doon lang siya pupunta, Blue. Kung ano man ang pinag-awayan nyo kung bakit siya is at iniwan ka, pwede niyong idaan sa maayos na usapan, Blue. Ganyan talaga kapag buntis ang babae, malakas ang topak sa ulo. Kumunot ang noo sa sinabi ng matanda. Sa akin ba niya sinasabi ito o gusto niyang ipaabot ko sa daddy ko? Hindi ako ang asawa pero kami ang may gusot na need naming ayusin. Muli ay hindi ko na itinama ang matanda. Waste of time pa ito kapag hindi pa ako kaagad nagpaalam. Mga 3 oras at kalahati ay nakarating na kami ng Davao. Mabuti na lang at may kamag-anak si Erwin dito na malawak ang lupain kaya nakisuyo muna ito na iwan ang eroplano. Sasamahan niya ako patungo sa address na ibinigay sa amin ng nanay ni Alessandria dahil hindi ko kabisado ang Davao. Madali lang namin nahanap ang kinaroroonan ng bahay ng tita ni Alessandria. Saglit na naman ay nawala ang init ng ulo ko dahil sabik na makita ko siya. Ang pagkasabik na nadarama ko ay nawala nang malaman namin sa matanda na hindi natulog sa kanyang bahay ang babae. Muling bumangon ang inis sa aking sarili lalo na nang marinig ko ang kanyang sinabi. Naroon siya sa bahay ng kababata niya, Mr. Sino ka ba para matawagan ko siya at para makauwi na? Kababata. Putangina. Kababata lang pala niya yon. Pero kung magtabi sila ng higa sa higaan ay parang pak. Hindi ko na dinugtungan ang iniisip ko dahil umuusok na sa galit ang ulo ko. Asawa niya ako, Manang. Saan ko po ba matatagpuan ang bahay ng sinasabi niyong kababata niya para masundo ko na siya, wika ko sa formal na tono. Sinikap kong maging mahinahon ang boses ko kahit gusto ko nang sabihin sa matanda na sabihin na niya sa akin kung nasaan si Alessandria para mabugbog ko na ang buwisit niyang kababata. Uunahin ko talagang dudurugin ang mga kamay niyang malikot. Mangiliti pa siya. Tingnan ko lang kung magawa pa niya ito. Hala! Ikaw pala ang asawa niya. Ikaw ba si Blue? Bakit hindi mo naman sinabi agad, Hijo, natataranta na ani ng matanda. Nahihiyang itinabi pa niya ang mga nagkalat na kahoy na kanyang sinasalansan nang dumating kami ni na Erwin. Natuwa ako sa sinabi ng matanda kahit papaano kahit hindi naman totoo na ako ang asawa, nasiyahan ako na malaman na ako ang pinakilalang asawa ni Alessandria sa tita niya. Dahil dito, medyo kumalma ang naggangalit kong damdamin. Pero akala ko lang iyon dahil paglingon ko sa likod ng matanda. Nakita ko sa malayo si Alessandria na akbay ng isang lalaki habang pinapayungan siya nito. Nandyan na pala hindi na natapos ng matanda ang kanyang sinasabi dahil nagtatakbo na ako patungo kina Alessandria habang kuyom ang aking kamao. Blue, tarantantang sigaw naman ni Erwin habang hinahabol ako. Alam niya ang aking gagawin kaya mabilis niya akong nahabol. Maghunos dili ka nga. Nakakahiya kapag gumawa ka ng gulo rito. I don't fucking care. Itinulak ko si Erwin at gigil ko na tinakbo ang kinaroroonan ni na Alessandria na hindi pa nakikita ang pagdating ko. Paano niya ako mapapansin kung busy siya sa pakikipag-usap sa buwisit niyang kababata? Blue, gulat na bulalas ni Alessandria nang sa wakas ay makita niya ang aking presensya. Tumigil sila sa paglalakad ng lalaking nakaakbay sa kanya at takang tiningnan ang galit sa aking mukha subalit hindi ko siya pinansin. Sa lalaking nakaakbay sa kanya ang tiningnan ko dahil hindi ko nagustuhan ang paraan ng pagtitig niya sa akin. Bago pa maipagpatuloy ni Alessandria ang iba pa niyang nais na sabihin, nakalapit na ako sa lalaki at mabilis siyang hinigit palayo kay Alessandria at binigyan ng suntok sa panga.
Tarantado ka, galit na hiyaw ko habang nanlilisik ang mga mata. Hindi naman nakahuma sa gulat si Alessandria, lalo na nang bumuglata sa damuhan ang lalaki. Si Erwin naman at ang mga bodyguard ko ay kaagad na hinablot ako palayo sa lalaki nang tangkain kong lapitan ito para sa isa na naman suntok. Bitiwan niyo nga ako. Makakatikim sa akin ang gagong yan, galit na hiyaw ko habang pinipilit kong makawala sa hawak nila. Saka pa lamang tila nagising si Alessandria sa pagkakatulala at kaagad na nilapitan ang lalaki. Bakit ko naman siya sinuntok, Blue? Ano nang ginawa niya para saktan mo siya ng ganito? Galit niyang sabi habang tinutulungan sa pagtayo ang lalaki. Ask him and ask yourself, banas kong sabi.